Naniniwala si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na posibleng may epekto sa gagawing pagboto ng lahat ng House members sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang ginawa nitong pag-aanunsyo ng kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Kaya itinuturing ng kongresista na strategic decision ang ginawa ng pangalawang pangulo. Sa gitna ito ng pagkakaroon pa rin ng mataas na public ratings ng Vice Presidente at pananatiling walang malakas na katunggali sa pagkapangulo sa susunod na national elections. It's a strategic decision to strengthen her following, lalo na't may mga impeachment complaints na nakahain laban sa kanya. Mabuti din para sa kanya para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya at kung sino ang hindi niya mga kakampi. It's an advantage for her right now. Nabanggit din nito na hanggat walang matibay na pantapat kay VP Duterte, apektado ang pag-usad ng reklamong impeachment sa Kamara. Sa ngayon, na malapit na ang 2028, you cannot discount the fact that the dynamics in Mindanao, the dynamics in NCR and the Visayas is different and that the Vice President is ahead in terms of ratings. So unless there is a strong contender against the Vice President who will say that the impeachment is worth pursuing, I do not see it yet as going beyond the Committee on Justice for deliberation and determination of sufficiency in form and substance. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ipinahayag na magiging hadlang sa pagtakbo ng pangalawang pangulo sa 2028 ang impeachment. Pero paniniwala rin nito magkakaroon ng matinding epekto kung tuluyang makoconvict si VP Duterte. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Hindi naman nagulat si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa deklarasyon ni VP Duterte. Pero anya, dapat harapin muna ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya bago mag-ambisyong maging Pangulo. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.